Alright, for today's video is i-compare ho natin or comparison vlog ho tayo dito ngayon, no? So, bali i-compare natin ang Davao City City Hall and City Hall ng ibang mga syudad. Sige di lang, salamat. So i-compare natin yung ibang City Hall na ibang lugar. Yan si Kuya, bad job yan si Kuya ha. Pero dahil nagtitinda siya ng mga kung ano-ano, so good job na siya. Anyway, so balik tayo sa ano, no, sa topic. So comparison ho tayo sa Sangguniang Panlungsod or ng City Hall of Davao City sa ibang City Hall ng inyong syudad. So paano natin ikukumpara kung hindi naman ako gagamit ng picture o ng image ng inyong lugar? Syempre ang sagot ho dyan, kayo na ang kayo na magkukumpara, no? Kung meron bang pinagkaiba sa aming City Hall of Davao City ang hitsura ninyo, or mas maganda ba ang syudad ho ninyo, ang inyong City Hall, mas maganda ba ang inyong park, mas maganda ba inyong ground, mas maganda ba ang inyong heart of the city compare sa heart of the city of Davao City. Okay, so ngayon ang i-compare ho natin dito or yung gusto kong ispatan ho ninyo sa aming lungsod, sa aming City Hall ground is yung tao, yung behavior ng mga tao, yung mga andito na nasa paligid-ligid na makikita ho natin. Okay, so let's go to kalinisan. So ang Davao City talagang noted na ho yan. Grabe yung lagi kaming pasok sa top 10 safest city. Lagi kaming pasok sa top 10 sa pinakamalinis na syudad sa buong Southeast Asian region, no? So Davao City number 1 sa Philippines, tapos sa number 2 naman sa buong Southeast Asian. Diba? So ibig sabihin ho nun, consistent ang Davao City sa pagiging malinis. Kaya maganda ang syudad namin dito sa Davao City City Hall. Maganda siya kasi malinis, walang basura, walang pakalat-kalat ng mga dura, tae ng aso at kung ano pang mga kalat, no? So ganda. So sa lugar ninyo, i-compare nyo ang City Hall namin dito sa Davao City City Hall ground. Ganyan din ba ang inyong City Hall ground, ang inyong park? Oh, malinis din ba? Okay, so if the answer is yes, edi congratulations, no? At least hindi lang pala Davao City ang malinis, ang inyo rin pala malinis din pala, maganda. Oh, ito yung linis, oh, yan na yung linis na ganyan. Yan ang tinutukoy kong linis. Ganyan na level na linis ang tinutukoy ko sa inyo. Okay, let's go to klima. Ang lugar ba ninyo ay maganda ba ang hangin? Presko ba? Malamig ba ang hangin na dumarampi sa inyong mga balat, no? Kapag nasa inyong City Hall kayo paprocess ng mga papilis. Dito kasi sa Davao City, the answer is yes, kasi meron kami mga punong kahoy, no, na nakapaligid sa aming City Hall grounds. Yan, no, maraming mga punong kahoy, greeneries talaga, no, at its best. So meron bang punong kahoy ang inyong lugar? Kung meron, edi congratulations, ibig sabihin yan maganda ang inyong syudad, ang inyong City Hall pala. Kung ganon, kasi malinis na may punong kahoy pa. Okay, pangatlo, may mga may mga sketchy people ba? Yung mga sketchy people, yung mga parang mag-aambang hold upin ka or i-snatch ang iyong cellphone, ang iyong pera, or dudugasan ka, no? Lalapit sa'yo na sir, ganito, ganyan, assess kunyari, tapos yan pala hihingan ka ng pera pagkatapos, parang ganon. So meron bang ganon sa lugar ninyo? Kung meron, pangit ang inyong City Hall. O real talk tayo, kapag may lumalapit sa inyo para mag-offer ng mga serbisyo na hindi naman talaga sila taga City Hall, so ang tawag ho dyan ng inyong lugar ay kurakot, no? So walang pakialam yung mayor sa mga ganyan. So dito sa Davao, maganda ang syudad, ang aming City Hall kasi walang ganyan. Wala kang makitang lalapit sir, ka? O may lumapit sa atin, badyaw para bintahan tayo ng porsilas or yung pearl. Di ba? So okay, pa? Ang lugar ba ninyo ay may mga taong grasa ba? So dito sa Davao City, meron ba kaming taong grasa? Parang wala naman. May mga mahihirap, oo. Pero yung mga mahihirap namin dito sa Davao City Hall, nagmamanicure or nagtitinda ng mga tubig, ganyan. Mga nanlilimos so far wala pa naman, no? Ibig sabihin ang mga mahihirap sa Davao City is merong dignidad. Oo, hindi nanghihingi. Kung mayroon man nanghihingi, mga bata, ganyan. O mga ilan ng mga badyaw, pwede, no? May mga nanghihingi, pero hindi nakakatakot. Oo. Na kapag aayawan mo, pwede kang saksakin, di ba? So para walang ganun dito. Tsaka sila, may dagdag lang sila, parang namumuhay din sila ng tahimik dito. Wala lang, walang pakialamanan. So na yun, malinis, check. So kung malinis ang inyong City Hall ground, edi maganda. Kung walang mga sketchy people, walang mga nag-aambang magnakaw ng inyong mga gagamitan, edi very good, maganda ang City Hall ninyo. Pero kung may mga mga maraming mga taong grasa, pangit ang inyong City Hall, no? Na yan, real talk tayo dyan, wala nating paligoy-ligoy pa. Yan na yung remarks ko sa inyong syudad. So syempre, kaya nanonood ngayon dito, hindi ko nababanggit kung anong syudad mo, malamang, no? So nanonood ka from Luzon, Visayas, and Mindanao. So compare mo yung kayo nang bahala tumingin. Ito, may mga vendors kami dito. So ang vendors talaga, napaka common ho niyan sa Pilipinas. Kasi merong vlogger pala sa Amerikano,
o basta merong foreign vlogger na nagpunta sa Pilipinas, inikot niya rin ang buong Pilipinas. Tapos tinanong ko naman sa kanya, ano ba yung pinaka-common na makikita niya sa Pilipinas? So ang sabi niya, ang sagot ay sidewalk vendors. Oh, yun oh. Pero at least ang sidewalk vendors namin dito sa Davao City is mga ambient vendors, no. So, mga ano ba, yung may mga gulong na hindi talaga laging andyan. Hindi na ginawang bahay or tilahan ang kalye. For example, yan oh, di ba? Alis may mga gulong yan, alis din yung mga yan. So meron namang area na to dito, pwesto talaga to, hindi to sidewalk, talagang nakaplastar sila. Pero grabe, linis pa rin no, ng mga sahig, di ba? Wala kang makikita mga single of trash na makikita sa kalsada or sa simento, sa ground, sa sahig. Oh, disiplinado. Oh. Kapwa parehas no, disiplinado yung mga mamimili at yung mga nagtitinda dito. Sana ha, ulitin ko, malinis ang inyo bang City Hall? Maganda ba guys sa Davao City kasi malinis? Okay, maganda, very good. Meron bang mga punong kahoy gaya nito? Eh di maganda kung ganun, no? Meron bang may mga ibon ba? Oh, kami may mga ibon ang ano namin dito, City Hall, no? Meron kami mga kalapati. Oh, sa Tagalog, di ba? Inuulam pa ng kalapati. Sabi mo, mahirap kami. Eh kayo nga, inuulam nyo kalapati. Seryoso, di namin inuulam kalapati. Ewan ko lang sa ibang mga taga Davao kung nag-uulam ba ng kalapati. Pero grabe naman, pati kalapati uulamin. Anyway, so kasing ganda ng Davao City ang inyong City Hall. Kasing ganda ng City Hall of Davao ang inyong City Hall kapag ka malinis, kapag ka may mga punong kahoy, kapag ka walang mga sketchy na mga tao na mag-aambang manghablot ng mga gamit na mga mamahalin. O kung walang mga beggars na nangungulit, no? Kiyak-kiyapin barya, walang ganun dito sa Davao City so far ha. In fairness, kung meron man sa mga medyo remote areas, na mga suburban areas, sa mga kanto crossing, babaan ng mga bata, madalas mga batang din mga tamad yan. Ayaw maghugas ng mga pinggan, pinagkainan sa bahay nila. At ayun, maglayas na lang, no? Kasi pag binibigyan mo sila ng pera, nabubuhay sila na walang mga magulang, so marirealize sila, ay, bakit pa tayo magpapadisiplina, bakit pa tayo susunod sa utos sa ating mga magulang kung kaya rin pala natin mabuhay na wala sila kasi may mga nagbibigay pala sa atin ng pera sa labas. Kaya wag niyong bigyan ha. Ako yun yung rason ko ba't hindi ako namimigay sa mga batang mga maliliit pa na alam ko naman may mga magulang yan. Talagang ayaw na talaga sa bahay na magpasabi, no? Ayaw utusan ng mga magulang, kaya ginawa nila doon na sa kalye manghingi ng pera. O, ganon. Anyway, so balikan natin ha, malinis ba ang kasing ganda ng City Hall of Davao City, ang inyong City Hall. Kapag ka malinis, maraming punong kahoy, walang sketchy people na nakatakot nga na manghablot, magnakaw sa'yo or nakawang ka, at walang mga nag-a-assist sa'yo, nag-guide sa'yo para pitirahan ka, no? So, servisyo kapalit ay pera. Oh, tapos ano pa, may kalapati ba ang yung Quezon Park, yung Quezon Park ko. May kalapati ba ang yung City Hall? So kami kasi dito meron, no? So ibig sabihin maganda ang yung syudad pag ganun, kung kompleto sa'yo dapat nun ha. Pero syempre, may mga syudad din sa Pilipinas na maaaring mas maganda pa sa Davao City kasi nga mas dihamak na mas maganda, mas organized, dihamak na mas aesthetic, di ba, tignan. So kung nanonood kayo sa mga vlog ko, alam niyo na yun kung anong syudad yun na tinutukoy ko sa inyo na sobrang ganda talaga, napaka-aesthetic. So sa Davao City, kami dito, parang hindi lang siya ganun ka pinaka, pero isa sa pinaka, di ba? Hindi yun nakakalito ha, isa sa pinaka. So ibig sabihin maraming mga the best, magaganda, at isa ang Davao dun. Pero kung meron akong ipipinpoint na isang pinaka the best talaga na masasabi kong wow na wow talaga, as in para kang nag time travel back in the past, parang gano'n, no? So yun, kung kayo nanonood sa akin, alam nyo yun. Alright, so yan Davao City. So maganda ang Davao City namin dito ha, malinis. Walang kahit makaapak ka lang dito hindi ka dito magwo-worry na baka makaapak ka ng ipot, ng tae, di ba? Ganda linis. Nice one di ba? Yan ang Davao. So compare nyo ha, kaya na mag-compare, siyempre compare natin. Ito yung Davao City Hall namin, malinis ang hangin, presko kasi may mga punong kahoy. Walang taong nagmamasid-masid sa iyo na baka makahanap ng tempo, nakawan ka, hold upin ka, is natin yung mga cellphone, pera. Walang lalapit sa iyo hingi ng pera, hingin barya. Oo. Walang lalapit sa iyo dito na tawag nito. O-offeran ka ng mga serbisyo, pero yun, may mga ganyan na sila kuya. Good job yan. Nagbibenta sila ng mga produkto nila, no?
Mga sinisisi nilang perlas. So yan yung ano namin, syudad sa Davao City. Meron kami 911, may 911 ba lugar nyo? Nakaantabay lagi. So wala ba, hindi ganun kaganda ang yung syudad nyo. Pero hindi naman ibig sabihin na walang 911 is hindi na maganda, no. Baga parang bonus lang yung 911 na yan. So iba naman yung category niyan. So pagdating naman sa usaping modernized city, so I think Davao City pasok din kami sa ganyang category. Modern and smart city ang Davao City. Kasi nga meron kaming 911, high-end, high-tech, makabago. Modernized, from the word modernized. Anyway, so yun lang siguro, tapos na tayo dito. So kayo nang bahala mag-compare ha, sa syudad ninyo. Kung kaya nyo bang maglakad sa inyong City Hall ground nang nakaapak, gaya dito, ginawa ko. Kaya nyo bang magpa-picture nang walang pangamba? Oo, na baka kayo hablutin. Kaya nyo bang mag-iwan ng ganyang bag? Oo, habang kayo napapicture. Ayan, for example, sila yan, sila yung may-ari ng bag. Pa-picture sila. Kaya nyo bang kaya nyo bang mag-iwan ng inyong mga bag sa inyong City Hall ground habang kayo napipicture-picture na walang pangamba na baka paglingon nyo wala na yung bag nyo, di ba? So kung hindi ganun ang level ng safety sa inyong lugar, aba hindi rin maganda. Beautiful lang siya pero hindi siya maganda. Aesthetic lang siya, ay appealing pero hindi siya maganda na syudad kasi nga nakatakot. Dangerous city kasi nga mismong City Hall hindi safe. So pinamugaran ng mga taong grasa, pinamugaran ng mga batang hamog, pinamugaran ng mga sindikato, mga kawatan, snatcher, lahat. Siyempre, kawatan ang nasa mayor's office, kawatan din ang mga nasa paligid nito. So sa Davao City, magaling, mabait, matalino, honest, honest to goodness. Hindi magnanakaw ang pinaka-head, nakaupo dyan sa loob. So ganun din ang mga tao sa paligid. Alright, so that would be all. Thank you for watching and bye-bye Indingats. The best no Davao, ang ganda, galing. Nakatuwa, binaisang Davaoenyo. Proud. Hindi pala, sila pala may-ari. Hindi akala ko yung dalawang babae na nagpipicture-picture. Hindi ba, ang galing, no? Ganda na. Tuwa, grabe yung trust ng grabe yung confidence ng mga taga Davao na mag-iwan ng mga gamit nila at magsuot ng mga bag sa likuran niya, nasa backpacks talaga siya, backpacks talaga, hindi talaga siya sa harap ilagay. Kasi Davao City ito, walang katulad when it comes to safety. 45 naman,